Sanji mas lalakas pa kesa kay Zoro sa pagtatapos ng Elbaf arc. Sa latest chapter nga ng manga muli na naman tayong pinakitaan ni Im-sama ng bagong kakayanan. Ito nga yung pagsasamon niya ng Omen na may muka at gagawin itong target para makonekta itong stigma attack niya. Bali dito nga natin ma-appreciate itong battle IQ ni Luffy dahil mabilis nga niya itong na-figure out. Tinapon niya itong kapa niya na may Omen nang sa ganon hindi siya matamaan ng atake ni Imu. Itong scene nga na to very similar yung vibes during God Valley incident. Nung time na tinapon rin nila Roger at Garp itong mga kapa nila para labanan si Sebek. So currently nga bagsak na itong si Loki. Naniniwala nga akong hindi na siya makakatayo pa anytime soon. Meaning posibleng susunod na uli natin siyang makikita sa pagtatapos ng laban nila Luffy at Imu. Speaking of Loki bumagsak nga itong Ragnir niya sa mismong bloke ng yelo kung saan nakakulong itong si Ganku. At ito nga yung interesting part sa chapter na to. Dahil what if once na makawala na itong si Ganku hindi pala siya mabait o hindi siya si Princess Shuri gaya ng inaasahan ni Brook. Paano kung itong Ganku na masama ang gumising dito? Paniguradong malalagay sa alanganin itong grupo nila Nami. Kaya naman kaabang-abang nga itong susunod na chapter. Bali ilan nga lang yan sa pag-uusapan natin sa video na to. At yes, ito na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1187. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo kay Zoro. Ipinakita nga sa latest chapter na finally maghaharap na itong sila Zoro at Summers. Gaya nga ng nabanggit ko sa spoiler video natin natural counter nga itong si Zoro para sa Devil Fruit powers ni Summers. Since vines nga ang pinuproduce netong si Summers at espada naman ang armas ni Zoro. Meaning hihiwain niya lang ito. Pero nakita nga natin sa latest chapter ng manga na medyo magkakaroon ng challenge itong si Zoro. Dahil unlike nga nung mga una na ganito yung mga kinikreate na vines netong si Summers na obviously mga normal lang na latigong may tinik. This time nga parang bakal na ito sa tigas. Kumbaga parang kinokote na ito ng armament haki ni Summers. Napansin din naman natin yan sa depensa ni Zoro. Dahil kung capable ngang hiwain ni Zoro itong vines ni Summers dapat na ginawa niya na ito at hindi niya ito iniwasan lang. Sa tingin ko nga nakatulong itong Omen ni Imu kay Summers kaya nag-upgrade itong atake niya. Sa part naman ng pagbabanggit ni Zoro na papatayin daw ng associate niya itong associate ni Summers nakakatuwa nga at ang taas ng confidence ni Zoro na matatalo ni Sanji itong si Gillingham. Meaning secretly na malaki talaga ang tiwala niya dito. At hindi naman nabago to sa storya ng One Piece. Yes, lagi nga nating nakikitang nagtatalo at nag-aaway itong dalawa na to. Pero pagdating nga sa mga kalaban nila nagkakaisa naman sila. Kumbaga similar lang sa magkapatid na laging nag-aaway at nag-aasaran. Pero once nakalabanin mo na nga yung isa dito siguradong kakampihan agad ito ng kapatid niya. Bali itong scene nga in chapter 1182 ang magpapatibay sa tiwala ni Zoro kay Sanji. Speaking of Sanji ang currently nakatapat naman niya itong si Gillingham. Itong pagsisindi nga niya ng sigarilyo bago lumaban masasabi nating equivalent ito sa paglalagay rin ni Zoro ng bandana. Ito nga yung indikasyon ng mga ito na seryoso na sila sa laban. Baligaya nga kay Summers na tumaas ang confidence dahil sa Omen na ibinigay ni Imu ganito nga rin si Gillingham. Mas kampante na nga siya ngayon na tatalunin niya itong si Sanji. Nakita rin naman natin yan sa ginawa niyang atake. Sa part naman ng mini flashback ni Sanji kung saan nabanggit sa kanya ni Scupper Gaba na capable din daw niyang ma-unlock ang Conqueror Saki. Ang tanging nag-hold back lang daw kay Sanji yung uncertainty neto. Dapat nga daw na i-manifest neto na maging hari siya. Kung iisipin nyo magmi-make sense nga itong statement na to ni Gaban. Dahil we all know na bata pa lang si Sanji ang mindset niya na burden lang siya. Iniisip nga niyang pinakamahirap
mahina siya sa mga anak ng tatay niyang si Vince Smoke Judge. Maski nga nung time na nawala na siya sa poder ng Germa 66, iniisip pa rin niyang pabigat siya para kay Zeph. At nagpatuloy pa nga ito until Whole Cake Island arc, kung saan handa pa nga niyang isakripisyo ang sarili niyang buhay para sa Straw Hat Pirates. So ang keyword nga dito mindset. Mindset na dapat mag-aim si Sanji ng mas mataas. So dito na nga papasok yung pangarap na itong si Sanji. We all know na ang goal ni Sanji ang mahanap ang All Blue. Meaning hindi nakatuon itong mindset niya para maging hari o maging pinakamalakas. Unlike kay Zoro na ang goal ang maging pinakamalakas na swordsman. Kaya naman ang mindset nga ni Zoro ang maging number 1. Same as Luffy na ang nais naman maging hari ng mga pirata. Which ang mindset niya ang maging pinakamalakas sa lahat ng mga pirata. At probably ganitong mindset rin yung nakatulong kay Eustace Kid, kaya rin niya na-unlock ang Conqueror's Haki. Nais rin niyang maging pinakamalakas. In short, meron ng physical tools itong si Sanji at nakita ito ni Scupper Gaban sa kanya. Ang problema na lang yung mindset niya. Kailangan niyang magkaroon ng goal na siya ang magiging pinakamalakas. So ano kaya possibly itong gagawin ni Sanji? Bali hindi na nga ako magugulat pa kung may relation na naman sa Germa family niya itong gagawin niyang mindset. Pero nakakatuwa ngang isipin kung it turns out na ang gagawing mindset ni Sanji itong rivalry niya kay Zoro. Kumbaga i-aim ni Sanji na siya ang mas malakas kesa kay Zoro. Paniguradong epic yung ganitong mindset kung magkataon, lalo na't hinahype pa naman siya ni Zoro sa latest chapter. Or hindi kaya mas malala pa dito, ang pagharian ang mga kababaihan sa mundo. Alam nyo na siguro ang ibig sabihin neto. So wag nang mainggit yung mga fans ni Zoro dyan, since basic Conqueror's Haki pa nga lang ang maa-awake ni Sanji. At during Wano arc nga kinumpirma naman ni Kaido na capable na itong si Zoro ng pagko-quote ng Conqueror's Haki. Meaning mas mataas pa rin yung level ng Conqueror's Haki ni Zoro kesa kay Sanji. Anyway, sa huling panel nga ng chapter na to, finally na nakita na nating nagharap itong sila Imu at ang Gear 5 Luffy. Dahil nga sa mga obvious clue in past chapters na taglay rin ni Joy Boy ang Devil Fruit na nakain ngayon ni Luffy, understandable nga na i-address ni Imu itong si Luffy bilang Joy Boy. Since ganito nga yung itsura ng nakalaban niyang Joy Boy during Void Century. At dito naman isi-separate ni Luffy yung identity niya kay Joy Boy. Dahil ayaw nga niyang magpatawag sa ibang pangalan. Siya nga daw si Luffy, ang magiging hari ng mga pirata. Kumbaga sinasabi ni Luffy na magkaiba sila ni Joy Boy. Hindi mangyayari ang history repeats itself na binitawang salita ni Imu in last chapter. Dahil siya ang nakatadhanang tatalo kay Im Sama at magbabago ng kapalaran ng mundo. Bale ayan na nga yung maikling analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1187. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong topic natin sa araw na to, wag na kayong mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, idamay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!